Magandang gabi po, magandang tanghali po, magandang umaga po saan man kayo sulok ng mundo. Muli, ito po muli si Kuya Puli. Muli po tayo magpapahayag ng tungkol tatalakayin natin yun natin abot kakakayanan kung paano natin talakayin natin itong sa ating kasalukuyang constitution. Unang-una sa lahat, pasensya na kayo kanina sa akin live kanina. Napansin ko wala ako palang wala akong boses na dito sa akin live kaya dinelete ko lahat. Ito po, kaya tinitingnan po natin ngayon na hindi po, pasensya na kayo, hindi po tayo eksperto dito sa cellphone at saka pinagtsatsagaan natin itong cellphone natin kahit papaano para na kahit papaano mapaabot sa sambayan ng Pilipino lalo na sa pinakamababang laylayan natin lipunan. Kaya mga kababayan, saan man kayo sulok ng mundo, tatalakayin po natin ngayon mga kababayan. Ito po muli si Kuya Puli na kung saan papaabot natin yung kaabot sa atin makakaya kung paano ito natin constitution, paano ba ito nangyayari kasalukuyan yun. Para malaman natin yung panahon ng dati bago magkaroon ng February Revolution. Matatandaan po natin ang nasabing constitution ng panahon na yan ay 1973 constitution, maliwanag parliamentary and presidential system of government. Parliamentary at presidential. Bakit natin sinasabi? Nung panahon ng 1973 Constitution, mayroong Prime Minister noon, mayroong Presidente. Ang Prime Minister noon, kung matatandaan po natin, ang nabasa ko natin, ay si Prime Minister Cesar Virata, ang Deputy Prime Minister, ang paggalam ko, si Jose Ronyo. At ang presidente nung mga panahon nung 1973 Constitution ay si dating Pangulo Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ngayon, pagkatapos ng February Revolution, nagkaroon tayo ng tinatawag revolutionary government sa pagdedeklara ng kasalukuyan na umupo ng February Revolution na itinalaga na presidente ay walang iba si Corazon si Aquino. Ang nasabit pinawalang bisa ang ilan mga provision ng batas sa ilalim ng 73 Constitution at nagbinuo yung revolutionary government. Noong sa revolutionary government, ako sa aking paniniwala, tama din ang punto ng sinasabi, ito ay isang diktador ng pangyayari na yun. Dahil doon sa revolutionary government, kung natatandaan ko po noon, nagdeklara yung Pangulo si Corazon Aquino na executive order na dinideklara na niya na ang Pilipinas nasa ilalim ng revolutionary government. Sa nasabi ng revolutionary government, kaya kung mapapansin natin na maraming kudeta at kaguluhan nangyayari noon. Kaya lang ito na ating kasalukuyan, ito yung Constitution. Masasabit natin at yan ay isang kasaysayan na talagang diktador ito. Ay dinikta ito na isang tao dahil itong mga nahumubog nang nasabing 87 Constitution. Malinaw po dyan sa sikat ng araw na sila inappoint lamang ng dating Pangulo na si Corazon Aquino. 15 pagkalang ko 15 mga constitutional commission na humubog dito natin 87 Constitution. Natatandaan ko may isang sikta na inalok ang pang 50 ata kaya 49 lang hindi tinanggap yung nasabi na inalok na as Constitutional Commission. Ngayon, sa madalit salita, maraming mga provision nito na 87 Constitution na talagang may mga pagkukulang at mga masasabi natin pagkakamali na kung saan lumaganap ang korupsyon dito sa nasabing 87 Constitution na ang mga korupsyon, lahat ang mga kriminalidad laglipa na talaga at hindi na control talaga kaya kahit yun 87 Constitution na balahura na ito yung karapatan ng mamamayang Pilipino na kung saan may mga sektor na binibigyan sana pagkakataon itong bawat sektor mayroong kinatawan sa Kongreso. Ang nakakalungkot nga lang na manipula ito nasabotahe ito dahil na rin may mga naghain sa Supreme Court kung ano-ano. Kaya ang inyong lingkod para sabihin na ako sa inyo, naghain at nagpunyagi nga sana may kumatawan man lang sa hanay ng pinakamababang laylayan ng lipunan. Naghain po ako yun na alyansa ng maralita, ayaw ng korupsyon. Hanggang kumilik lang hindi tayo nagtagumpay dahil napakasikip ang daan ng kumilik ng panahon na yun. At hanggang ngayon, mapapansin naman ninyo, itong party list system, nagparte-parte na yung malalaking
grupo nga kung saan hindi talaga natutugunan yung mga sektor na dapat tugunan. Pasensya na kayo, may mga ilang sektor naman na talagang kumakatawan sa tinatawag na maglingkod sa taong bayan. May mga ganon, pero halos masasabi natin, 70% ang hindi talaga hindi mula sa sektor kundi nila parang sinabutahin nila ito natin sa ligang batas sa pagtatalaga ng mga party list system. Kaya mga kababayan, ano po natin dapat sabihin? Una, ito nasabing 87 Constitution. Malinawanag ng sikat ng araw na ang nasabing may mga violation na nasasabi nga hindi pwede masampahan dahil meron tinatawag sa immunity na sinasabi mali ang po pwede lang magsampay nito sa pamagitan ng impeachment. Kaya malinaw po nung nasa 1987 Constitution, marami nasampahan nagkaroon ng impeachment. Isa na dito na-impeach na kung saan dating Supreme Court Justice natin si Renato Corona na impeach yun dahil sa 87 Constitution. Kaya ibig sabihin, itong 87 Constitution, gumagana yung impeachment. Kaya nakakalungkot nga lang na hindi sinusunod itong impeachment na sinasabi. Kaya maliwanag, maraming mga provision diyan na kontra sa mamamayan kontra sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kaya makikita natin na ito hindi natin maitatanggihan na pagkatapos ng February Revolution, pag-upo ni dating Fidel B. Ramos, President dating Fidel B. Ramos. Si Fidel B. Ramos mismo nagsulong tinatawag na gusto niyang palitan ang saligang batas itong 1987 Constitution. Kung matatandaan po niyo, yung panahon na yan ni Ramos, medyo binata pa ako noon. Nandun ako sa isang partido politika na kung saan kasama ako na nagsusulong ng perma ng pamagitan pagpalit ng saligang batas na kung saan dinala namin ako po nagkakandakuba ng ilang bandil nga dala ko sa Comelec na hinain namin ang petition na tinatawag perma. Subalit dininayan ng Comelec kaya hindi natuloy ang pagpapalit ng 87 Constitution. Pagkatapos ni Ramos pumalit kay Ramos si Erap at si Erap hindi naghain si Erap ng pagpapalit ng ating saligang batas sapagkat makikita naman natin na nung mga panahon na yan, nung panahon ni Erap, dalawa o 3 taon lang siya diyan natigil na siya napatalsik siya di umano. Ngayon, dito naman sa pagtapos pag-upo ni Gloria, naghain din si Gloria ng kanyang kagustuhan, palitan ito ng 87 Constitution. Pagkatapos din ni Gloria, si Pinoy, si dating Benigno Aquino the third mismo, naghain mismo ng palitan na natin sa ligang batas. Ganon din ito si dating President Rodrigo Duterte, gusto niyang palitan yung nasabing sa ligang batas. Ang mga katanungan natin dito, lahat itong mga naghain ng para pagpalitan ang ating 87 Constitution. Sa paniniwala nila, mayroong problema at may malaki. Kaya nga nagkaroon ito, kaya lahat sila naghain ng gusto nilang mapalitan na natin sa ligang batas. Itong 87 Constitution. Makikita din natin, pag upo ni President BBM, ang atin sa ilalim ng ating kongreso naghain na may mga ilan nagkaroon ng inisyatiba, nagkaroon tinatawag People's Initiative, nagkaroon ng pirma. Pero nakakalungkot nga lang, lahat ng mga tao nga gustong palitan ng ating 87 Constitution, tinutulan nila ito, ayaw daw nila ng palitan 87 Constitution. Ang pinagtatakaan ko, lalo na si President Rodrigo Duterte, tinutulan niya ito nalinlang yan mga tao na paniwala ng ilan dito na itong People's Initiative, paglabag ng karapatan ng tao. Ang pinagtatakaan ko dito, nung sila ay nagpakaupo, gusto nila palitan ng 87 Constitution. Ngayon, sa BBM ayaw na nila. Ngayon, napansin naman ninyo lahat ng korupsyon, lahat ng kaya tamo natin, itong sinasabi natin, dahil sa 87 Constitution ay talagang dapat mapanagot tutuusin. At sinasabi na impeachable open, itong dating Vice President, hindi natin sinasabi nga totoo siyang guilty o ano. Ngayon, ang masakit dito,
parang pinaglalaruan itong impeachment, itong impeachment court sa Senado. Ang mga senador na mismo, binabalahuran nila, parang linuloko nila ang taong bayan. Ang kalaban nila, itong mga taong bayan, ngayon lang pinanganak. Ang inyong lingkod, hindi ngayon lang pinanganak. At naniniwala ko, diyan sa nasabing trabaho ng Senado yan at hilitation yung nasabi impeachment kung mayroong probable cause, mayroong ba pagkakasala, mayroong ba pagkakamali na dapat na talagan si hearing yan. Nakakalungkot nila, parang ginagawa nila, dinedribble nila. Kaya mga kababayan, hindi natin masisi sa panahon ngayon na marami nananawagan na talagang sabihin na talagang nananawagan itong Senado ay mapanagutin kung sakali hindi mapapanagot. Sapagkat hindi natin pwede pabayaan, hindi natin pwede pabayaan itong nasabing impeachment na kung saan dapat nalaman natin kung may mga pagkakamali ba sa pamagitan lamang impeachment, doon sila maaaring managot. Kaya mga kababayan, yung sinasabi natin, tinatalakay natin ito na 87 Constitution. Na panahon siguro, dapat naman talaga napapanahon. Ito na 20 Congress, ito tayo mamamayan, ay tayo na ang kumilos para magkaroon tayo ng talagang People's Initiative, mapalitan na at mareforma na at ma-reform itong natin kasalukuyang Constitution. Sapagkat kung papabayaan natin, nababalahuran na talaga. Kaya ito na sinasabi natin, panahon na siguro tama ito. Binabalahuran ninyo ito ng 87 Constitution. Nakikita ngayon ng taong bayan na dapat na ito talaga palitan. Kumbaga titingnan natin kaya sa lahat ng sinasabi natin, lahat ang naging presidente mula kay Ramos hanggang hanggang kay Duterte. Ang kay Duterte nga naghain siya tinatawag na federal government. Ito naman na kasalukuyan administration. Naghain sana gusto kung anong dapat pairalin na dapat na sa ligang constitution sa pamagitan ng People Initiative. Tinutulan na kaagad kaya nananawagan tayo sa sambayan ng Pilipino. Ito ng panahon para talagang talakayin na natin at pag-usapan natin itong pagre-reforma, pagbalit ng 87 Constitution. Kaya ito na papanahon. Tama din naman yan. Parang isang paggising na rin sa sambayan ng Pilipino na mayroong malaking pagkakamali. Malaki itong 87 Constitution. Kaya nga itong nasabi impeachment, mapapansin natin na pinaglalaruan ng mga senador. Kaya hindi naman natin pwede pabayaan natin kung totoo itong nakawan sa kaban ng bayan ay hindi natin pwede pabayaan. Dahil sa panguitan ng impeachment ay dapat sila mapanagot. Itong impeachment naman, impeachment court, sila na mismo para ban laro nga itong basketball at sinabi naglalabanan dito kami sa ganitong NBA sikat ito pero dapat hindi nila nasa isip na sila ay dapat independent and sila ay nasa pamagitan lamang anuman sektor silang kakampi ng anumang partido. Dapat isang tabi muna nila dahil sila ay nagsisilbing mga huwes at mga judge nito nasabing impeachment. Kaya ito na papanahon na siguro itong impeachment, ito na ating constitution, revisahin na talaga itong 20 Congress. Hindi natin pwedeng payagan, huwag natin isipin 28 election, kalimutan ang election na 28. Kailangan ngayon ng panahon, kailangan na mareforma, kailangan mabago natin sa ligang batas para magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng kinabukasan, magkaroon ng pag-asa ng mga susunod natin ng kabataan. Kaya sinasabi magawawalan silbi ito ng bagong Pilipinas, kundi natin re-retokahin ito natin kasalukuyan 87 Constitution. Kaya mga kababayan, magandang umaga po, magandang gabi po. Muli po ito si Kuya Pulay, pasensya na kayo. Kanina yung akin, sinasabi ko nga kanina, yung akin na unang live, nung mapansin ko, ay wala pala akong busis, wala pala kaya pasensya na kayo, hindi tayo expert dito sa pagla-live dito sa cellphone. Pangalawa, pasensya na kayo dito sa cellphone natin kung kakarag-karag ito dahil talagang pero pinagsisikapan po natin ito na sa pamagitan dito ay makaabot sa sambayan ng Pilipino, mapaabot sa pinakamababang laylayan ng lipunan dahil obligasyon natin ito ipaabot sa bayan dahil masaya po tayo kung itong ating bansa magkakaroon ng isang pagbabago, magkakaroon ng isang bukang liwayway at liliwanag sa sikat ng araw. Ang kinabukasan ay tayo walang iba kundi tayong sisikaw, walang iba kundi tayo mga Pilipino, dapat natin pagmalaki bilang lahi ng Pilipino. Magandang gabi po, magandang hapon po sa inyo. Mag-subscribe kayo, mag-like kayo, mag-comment kayo dito. Salamat po. God bless at all.